Sa nakaraan habang nakangiti si Kim Gon ay sinabihan niya si Chung Cheju na ito ay ang greatness ng science. At dugtong pa niya na well, anyway, dahil sa ako ang nanalo aasahan kita mula ngayon. At makikita natin na tumayo na si Chung Cheju, at sinabi naman ni Kim Gon na since ako ang unang nakakuha ng flag, ang ibig sabihin lang na ako ang nanalo, tama ba? Ngunit di man lang nagsalita si Chung Cheju, na ipinagtaka ni Kim Gon at nag-aalala niyang tinanong si Chung Che na kung bakit hindi ito sumasagot. At dagdag pa niya na kung hindi ba niya tatanggapin ang kanyang pagkapanalo. Ngunit tumawa lang ito ng malakas at sinabihan niya ang ating bida na nakakatuwa ang taong kagaya mo. Dahil sa nagdaang nakalipas na taon, wala ni kahit isa ang nakapag-aliw sa akin ng ganito kundi ikaw lang. At dugtong pa niya habang naglakad palapit kay Kim Gon na anyway, ang isang pangako ay pangako, kaya pakiusap mo lang ngayon ikaw na ang bahala sa akin, brother. At napatahimik naman sandali si Kim Gon, ngunit agad na rin siyang sumangayon. At tinanggap ang kanilang pagbuo ng samahan. Ngunit bigla na lang hinigpitan ang pagkakahawak ni Chung Cheju sa kamay ng ating bida. Habang si Kim Gon naman na nanginginig ang kamay ay sinabihan niya si Chung Che na bitawan nito ang kanyang kamay, at tinanong niya ito na kung bakit ayaw nitong bumitaw. Ngunit tumawa lang ito, at sinabihan niya ang ating bida na subukan siya nitong tawagin na older brother. At may pang-asar niyang tinanong si Kim Gon na kung ano ang nangyayari. At dagdag pa niya na bakit hindi ka tumingin sa salamin. At ano namang klaseng ekspresyon ang mukhang yan. At makikita natin ang mukha ni Kim Gon, na di may pinta dahil sa sakit habang sinasambit ang older brother, at agad na nagbuntong hininga, at sinabihan niya si Chung Cheju na well, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya older brother. At makalipas lamang ang ilang oras at makikita natin na nagkaroon ng kaunting salo-salo sila Chung Che at Kim Gon dahil sa matagumpay ang pagbuo nila ng kanilang samahan. At habang malakas na tumatawa ay sinabi ni Chung Cheju na ang araw na ito ay napaka-delightful. At dugtong pa niya na itaas nila ang kani-kanilang mga baso para sa kanilang beloved na Mongo cult, na ngayon ay magiging isa na sa kanilang mga brothers. At nagsigawan naman ang mga nasasakupan ni Chung Che habang sinisigaw nito ang Mongo. At makikita natin si Kim Gon habang tinitingnan niya si Chung Che na lumagok ng isang mangkok ng alak, ay napatanong na lang siya na hindi ba't may tama ng bala ang bakulaw na ito. Ngunit bakit parang baliwala lang sa taong ito? Nagtanong naman si Kim Gon kay Dongguang na kung nasaan na ang third elder. Sumagot naman si Dongguang na masama daw ang kanyang pakiramdam kaya naunang pumunta ito sa kanyang silid upang magpahinga. At napasabi naman si Kim Gon sa kanyang isip na well, considering na tinamaan siya ng ganoon, ito ay understandable na talagang masama ang pakiramdam nito. Habang sa silid naman kung nasaan si Jin Huaran, ay nakadungaw ito sa bintana habang malalim ang iniisip. At sinabi niya na sa huli, ay di man lang ako nakatulong sa kanila ngayong araw, at pakiramdam ko ay para akong isang burden sa pinuno, na sumunod dito ng walang rason. Ngunit bigla siyang napatigil dahil sa tinawag siya ni Kim Gon at tinatanong siya nito na kung nasa loob ba ito. At sumagot naman siya ng oo. Habang papasok si Kim Gon ay tinanong niya ito na kung bakit nakaupo lang ito dito ng mag-isa habang malalim ang iniisip. Sabay tanong ni Kim Gon na kung ayos lang ba ito. Sumagot naman si Jin Huaran ng oo, ayos lang ako. At sinabi niya kay Kim Gon na ang pinuno ng Nokrim Houses 36 acres ay medyo nagpigil naman ng kanyang lakas. Sinabi naman ni Kim Gon na well, maswerte ka, ngunit kailangan mong magdahan-dahan sa susunod. At habang papaalis si Kim Gon ay bigla na lang humingi ng tawad si Jin Huaran, na ipinagtaka naman ng ating bida, at tinanong niya ito na kung para saan ang paghingi niya ng tawad. Sinabi naman ni Jin Huaran na hindi man lang ako nakatulong sa anumang bagay ngayong araw. At dugtong pa niya na hindi ko man lang napagtanto na ganito pala ako kaina hanggang ngayon sumagot naman si Kim Gon, at tinanong niya si Jin Huaran na kung ano ang pinagsasabi nito na hindi nakatulong. At dugtong pa ni Kim Gon na ang taong iyon ay isang halimaw, kaya bakit ka naman nagkakaganyan? Tinamaan ka lang ng halimaw, sabay tawag niya dito. At sinabi niya na besides, sino naman ang hindi nakaranas ng pagbagsak sa buhay? At ano naman ang mali sa pagkabagsak? Anyway, kung tayo man ay nadapa ngayon, kailangan lang nating alisin ang alikabok sa ating mga tuhod at bumangon.
At dagdag pa ng ating bida, nasa susunod na pagkakataon ay hahamunin ko sa isa pang laban ang taong iyon. Sabay sabi niya kay Jin Huaran na kung ikaw ay mananatili ka sa mga walang kwentang kaisipan, mas mabuting kumain ka ng marami pang rice noodles at magpalakas. Sa mga sinabi ni Kim Gon ay na-motivate si Jin Huaran, at parang nagsimula na rin itong magkagusto sa ating bida. At sinabi ni Kim Gon na aalis na ako, na agad naman nagbigay tugon si Jin Huaran habang namumula ang mukha nito. At makalipas lamang ang ilang sandali, habang naglalakad si Kim Gon ay nakasalubong niya ang dalawang onggoy sa daan. At makikita natin na lasing na ang mga ito, at niyaya ni Chung Cheju si Kim Gon na mag-inuman silang tatlo, habang tinawag na brother si Kim Gon. At ganun din ang sinabi ni Dang Guang, na uminom silang tatlo na magkasama at tinawag niya ito na cult leader. Habang sa isip naman ng ating bida ay napasabi na lang siya, sa palagay ko ay kailangan ko na rin pumasok sa loob at magpahinga. Ngunit pinaringgan ni Chung Cheju si Kim Gon at sinabi niya kay Dang Guang na sigurado ako na hindi marunong uminom ang iyong pinuno, tama ba ako? Sumagot naman si Dang Guang na kung ano ang ibig mong sabihin, Chief Chong. Ngunit sinabi lang ni Chung Cheju na itigil mo yan, huwag kang maging tanga. At dugtong pa ni Chong Che na ngunit hindi ko man lang siya nakitang uminom. At sinabihan niya si Dang Guang habang may pang-aasar sa ating bida na huwag mo nang pagtakpan ang iyong pinuno. Na ikinainis ni Kim Gon at Seri Uso niyang sinabihan ng dalawa na sasamahan na niya ang mga mahihinang nilalang sa inuman. At nagsimula na nga sila sa kanilang inuman, ngunit di pa man naubos ni Kim Gon ang isang mangkok ng alak ay bumulagta na ito sa kalasangan habang tumutulo pa ang laway nito. At makalipas ang ilang oras ay sumapit na ang umaga. At habang papaalis ang ating bida ay sinabihan niya si Kim Gon na brother, kung kailangan mo ng tulong, ay huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin kahit anumang oras. Dahil lagi akong handa sa labanan upang suportahan kayo. At dugtong pa niya na ang aking anak ay mayroong ibibigay sa iyo. At nahihiya namang sinabi ni Sun Gran habang namumula na ibibigay ko ito sa taong gusto ko. Nang marinig ito ni Dang Guang ay sinabihan niya si Kim Gon na Master, alam ko na ikaw ay isang totoong remarkable na tao. Ngunit tahimik lang ang ating bida feeling humble ang buang. At sinabi na nga ni Kim Gon na well, ang masasabi ko lang, ito ay isa lamang regalo. At nang kukunin na sana niya ito ay sinabi ni Sun Gran na pakiusap tanggapin mo ito. Sabay sigaw niya ng Dang Guang na ikinagulat naman ng dalawa, at napahiya naman ang ating bida habang naiinis niyang tinitingnan si Dang Guang. Habang si Dang Guang naman na gulat ay napasabi na lang ng paumanhin Miss Sun Gran. Ngunit biglang sinabi ni Sun Gran na sinubukan kong gumawa nito, at kahit na hindi ito ganoon kasarap na pagkain, ay pinaghirapan ko naman itong gawin upang ibigay sayo. Ngunit bigla siyang nagulat nang sabihin ni Dang Guang na hindi ko yan matatanggap, dahil sa nandito ang aking pinuno, at may pahambol pa niyang sinabi na papaano ko naman yan tatanggapin. Ngunit kabaliktaran naman ang ekspresyon ng mukha nito, dahil sa namumula ang mukha ng animal, habang sinasabi niya, na I mean, hindi naman sa ayaw ko, ngunit ayaw ko lang na magtapon ng pagkain, at ito ay talagang nakakahiya. At dugtong pa niya habang bumubulong na bakit kaya ako nagustuhan ng babaeng ito, at nag-abala pa na gumawa ng ganitong bagay. Habang si Kim Gon naman na dumidilim ang paningin at tinitigan si Dang Guang, ay napasabi na lang na talagang nag-e-enjoy pa ang bakulaw na ito. At makalipas lamang ang ilang oras ay nakabalik na sila Kim Gon sa kanilang cult, habang sa loob naman nito ay may isang taong nagtanong na kung nakabalik ba ng maayos ang kanilang religious leader. Sumagot naman ang ating bida ng well oo, ngunit, at nagtatakang nagtanong si Kim Gon na kung sino ka naman. Na ikinabigla naman nito, sumagot naman ang batang babae na ako ito master, si Haro. Sumagot naman ang kasama ni Haro, at sinabi nito kay Kim Gon na dahil sa hindi nito alam kung paano maglaro at magsaya. Ay sinamahan ko siya master at nagkaroon kami ng kasiyahan sa pagkain habang wala kayo dito. At napasabi na lang si Kim Gon na ikaw pala ang salarin. Ginawang kriminal si Yukpe na nang-aabuso ng pagkain. At makalipas lamang ang ilang sandali habang nakahiga si Kim Gon sa kanyang kama, ay tinanong niya si Monggo na kung masaya ba ito habang wala siya. Tumahol naman si Monggo ng 2 beses.
Ngunit biglang naputol ang kanilang bonding ni Mongo dahil sa bigla na lang may dumating sa labas ng pinto ng kwarto. At sinabihan niya si Kim Gon na paumanhin sa huling pagdating ng late pinuno. May isang bisita ang dumating. At napasabi na lang si Kim Gon ng isang bisita, upang makita ako. At sinabihan niya ang taong nasa labas na papasukin ito. At pumasok na nga ang bisita ni Kim Gon, habang sinasabi nito na paumanhin sa pagdating dito ng huli, pinuno. Ito pala ay si Sunran habang pawis na pawis at hinihingal, ay sinabihan niya si Kim Gon na ang aking ama ay nakalimutang ibigay sa iyo ang sulat, kaya pumunta ako dito nang ako lang mag-isa. Ito ay dahil sa matatag na paninindigan ni Sujus ang naging isyo dito. Habang si Kim Gon naman ay napapatanong na lang sa kanyang isip na kung tinakbo lang ba ng babaeng ito ang daan hanggang sa makarating ito dito. At sinabi ni Kim Gon na kung ganun, ay ibigay muna sa akin ang sulat. At makikita natin na binasa na ni Kim Gon ang sulat, at napapatanong na lang siya na kung ito ba ang samahan ng Nansin. Dumako naman tayo sa ibang lokasyon kung saan nagkaroon sila Kim Gon ng enkwentro sa mga taga-Kunlun sect. At may makikita tayong dalawang lalaki na naglalakad habang may isang bearang babae na hinihikayat sila na pumasok sa silid at sinabihan niya ito na siya na ang baalang mag-alaga sa kanilang mga alaga. Ngunit nagpatuloy lang ang mga ito hanggang sa makarating sila sa kanilang pakay at may makikita tayong isang pinto. At nang pumasok sila ay masayang binati sila ng namamahala sa inn, at sinabi nito na pakiusap pumasok kayo sa loob. At tinanong niya ang mga ito na kung may hinahanap ba silang mga tao. Sumagot naman ang lalaki na more importantly, may nakapagsabi sa amin na may mga taong katulad ko ang namumuhay dito sa kahirapan. At napasabi naman ang namamahala ng inn sa kanyang isip, na kung pagbabasihan ang mga ito, na nakasuot ng puting uniforme. At sumagot na nga ang namamahala ng oo ito ay tama, ang mga ito ay hindi na nakapagbayad sa akin sa mga nakalipas na araw, at ang mga ito ay patuloy peren na naghahanap ng babaeng walang asawa at alak. At binayaran na nga ng lalaki ang utang ng mga kasamahan nito na kanyang hinahanap. At sinabi niya na sana ay sapat na ang bayad na ito, at dugtong pa niya na ihatid mo kami sa silid kung nasaan ang mga ito. Ito pala ay si Gugay Hyun ang leading disciple ng Goryeo faction at ang next generation leader. At makalipas lamang ang ilang sandali ay sinabihan si Gugay Hyun ng namamahala, at sinabi nito na ang mga taong hinahanap mo ay nasa loob ng silid na ito. At nang buksan nila ang pinto ay bumungad agad sa kanila ang mga lasing na mga lalaki, habang ang lalaking nasa gitna ay humihingi peren ng alak habang tumutulo ang laway nito. Ngunit nang makita niya ang taong pumasok, ay tinawag niya ito na executioner, at sinabi rin ito na kung pumunta ba ito dito upang uminom bago ang execution. At dugtong pa niya habang niyaya si Gugay Hyun na lumapit ito sa kanya at uminom sila ng magkasama. At dagdag pa ng lalaki na magsaya sila sa inuman at mga babae. Habang si Gugay Hyun naman na pulang-pula sa inis sa pagtawag sa kanya ng executioner, ay nagtitimpi na lang siya dahil sa lasing ang hayop na ito. At sinabihan niya ang kanyang kasamang lalaki na hoy, pag nahimasmasa na ang mga ito alam mo na ang dapat mong gawin sa kanila, tama ba? At pabulong naman na sinabi ng kanyang kasama na babalatan ko ang mga ito ng buhay. At agad din niyang sinabi kay Gugay Hyun ng oo, agad ko itong gagawin. At sinabihan ni Gugay Hyun ang lalaki na bisitahin mo ang lahat ng malapit na mga village at humanap ng impormasyon patungkol sa mga taong iyon. At maglagay ka din ng mga wanted notice sa lahat ng sulok. At makikita natin ang mga taong nagbubulungan habang tinitingnan ang mga wanted poster. At may nagsabi sa larawan ni Dangguang na ang taong ito ay isang tunay na lalaki at may gwapong hitsura. At dagdag pa niya na habang nagtatanong na kung bakit kaya nasangkot ang taong ito sa ganitong klaseng bagay. At may nakalagay sa larawan na charge, assault, at ang specifics, ay malaki matangkad, at may masculine appearance. At may nagsabi din sa larawan ni Jin Hwaran na ang babaeng ito ay tunay na isang paragon of virtue, at ito ay talagang nakakapanghinayang. At may nakalagay din na charge, assault, specifics, slim build, at beautiful appearance. Habang ang isang lalaki naman na mukhang baboy, ay sinabi niya habang tinitignan ang larawan ng ating bida na ang lalaking ito ay siyang tunay na salarin. At dugtong pa niya na hindi pa ako nagkakamali sa aking mga hinala.
At malinaw naman na sa mukha pa lang nito ay wala nang magandang gagawin, at naabala niya ang kapwa niya lalaki at babae nang walang anumang kasalanan. At may nakalagay din sa larawan ni Kim Gon na charge, assault. Specifics, slim build, at may striking appearance. At dugtong pa ng lalaki na ang taong ito ay ang siyang makasalanan at tampalasan sa balat ng lupa. At bumalik naman ang eksena sa ating bida habang nagtitipon sila sa isang silid upang pag-usapan ang mga bagay-bagay. At sinabi ng ating bida na matapos kong suriin ang sulat na ipinadala mula kay Chong Cheju ng Nokrim. Sinabi niya sa sulat na puntahan natin ang Ronin Association at hanapin ang taong maaaring makatulong sa atin. Sabay tanong niya sa mga elders na kung anong klaseng lugar naman iyon. Sumagot naman si Du Cholho at ipinaliwanag niya sa ating bida na ito ay isang mercenary organization na hindi kasali sa anumang faction, maging sa Orthodox o sa Unorthodox. At dugtong pa ni Du Cholho na ang rason kaya di sila kasali sa anumang grupo ay isang bagay na parang hindi nababagay sa grupo, iniwan dahil sa mga pangyayari na lampas sa kontrol ng isa o sa pamamagitan ng pagpili, o dahil sila ay sapat na malakas na hindi na nila kailangang mapabilang sa anumang partikular na lugar. Gayunpaman, dahil ginawa nilang pangunahing kabuhayan ang trabahong mersenaryo, habang may bentahe sila na kayang suportahan tayo ng kanilang lakas anumang oras. Mayroong disadvantage din na maaari silang maging kaaway anumang oras. Sa makatuwid, ang paghingi ng tulong sa kanila ay maaaring hindi isang matalinong desisyon. At napasabi na lang si Kim Gon na ang mga ito ay gumagalaw lamang dahil sa pera na ibinabayad sa kanila. Sabay tawag niya sa mga elder. At sinabi ni Kim Gon na kung ganito na lang kaya, aalukan natin sila ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pera. Hindi ba't ito ay napakaganda, tama ba? Sumagot naman si Du Cholho ng oo, totoo iyon, ngunit naisip ko kung ano naman ang mayaalok natin sa mga iyon. At napangiti naman si Kim Gon, habang may nakakatakot at nakakatawang itsura, at sinabi niya sa mga elders na ang iaalok natin sa kanila ay threats. At napanganga na lang ang mga elders dahil sa kanilang narinig mula sa ating bida. At hindi rin nila inaasahan na ang may isip na paraan ng kanilang cult leader ay ang pagbantaan ng mga buhay ng mga ito. At habang gulat na gulat ang mga elders ay sinabihan sila ni Kim Gon na alam niyo ba na wala ng ibang bagay na mas mahalaga pa sa pera sa mundong ito, ngunit mayroong isang bagay na mas higit pa doon. Ito ay walang iba, kundi ang sarili niyong mga buhay. Kung magtatagumpay man tayo sa pag-dominate ng martial arts world, ay e-eliminate natin ang sino mang tao na nasa panig ng ating kalaban. Na kahit pa alokin ng ibang partido ang mga iyon, ang mga ito ay hindi ilalagay ang kanilang mga buhay sa panganib. At kung mangangako tayo ng sapat na kabayaran sa mga kakampi natin, maaaring ang mga ito ay maging loyal sa atin, tama ba? At napasabi naman si Du Cholho sa kanyang isip na ito ay hindi na masama, ngunit. Sabay sabi niya sa ating bida, ngunit cult leader wala tayong ganoong uri ng pera, na sapat na pambayad sa kanila. Ngunit tinanong lang siya ni Kim Gon na kung nakalimutan mo na ba ang mga sinabi ko kanina na may mas valuable pa kaysa sa pera. Agad naman sinabi ni Du Cholho na ito ba ay ang buhay. Sumagot naman si Kim Gon ng oo, at ito ang ibibigay natin sa kanila bilang kapalit. At nang marinig ito ni Kalbo ay di may pinta ang mukha nito, habang sa kanyang isip ay sinabi niya na sa huli, ay wala ka rin naman palang ibibigay na anumang bagay sa kanila. At sinabihan ni Kim Gon ang mga elder na anyway, this time sabay tayong aalis ni na Dongguang at Huaran. Nang biglang nagtaas ng kamay si Jin Huaran, sabay hingi niya ng tawad. At sinabi niya kay Kim Gon na sa tingin ko ay hindi ako makakasama sa inyo ngayon. At napatanong naman si Kim Gon na kung bakit hindi ito sasama. Sumagot naman si Jin Huaran at sinabi niya kay Kim Gon na nararamdaman ko ang aking mga pagkukulang sa huling paglalakbay, at napagtanto ko na hindi ako nakakatulong sa pinuno kung ganito ako kaina. Ngunit sinabihan lang siya ni Kim Gon, na third elder, hindi ba't sinabi ko na sayo noong nakaraan, na sa susunod ay hahamunin ko ang taong iyon, ang lalaking malupit at matigas ang ulo. Sumagot naman si Jin Huaran habang nakangiti ay sinabi niya kay Kim Gon na tama ka cult leader, ngunit sa ngayon, kailangan kong makatayo ng maayos sa sarili kong mga paa, at plano kong simulan ang isang paglalakbay upang sanayin ang aking sarili.
At may kumpiyansa niyang sinabi na matapos kong makumplito ang aking paglalakbay sa pagbalik ko ay mayroon ng mga pagbabago sa aking appearance. Sumagot naman si Kim Gon ng alright, naiintindihan ko, kung magkagayon ay kakailanganin natin ng isang taong papalit sa pangatlong elder. Sinabihan naman ni Kim Gon si Du Chol-ho na second elder, ikaw na ang sumama sa halip. Ngunit agad namang sinabi ni Du Chol-ho na master, humihingi din ako ng tawad, ngunit since ako ang in charge sa lahat ng overall management ng Mongo sect, kung aalis ako, ito ay magiging hadlang sa paghawak ng mga gawain. At napasabi na lang si Kim Gon na kung ganun, sabay titig kay Yuktae at Dedok, at pinagpapawisan ang mga ito, at napasabi si Kim Gon na kailangan kong kunin ang isa sa mga komag na ito, upang sumama sa amin. At sinabi niya na okay, kung gayon, ikaw ang sumama sa amin. Sabay turo niya kay Yuktae, at napaturo din si Yuktae sa kanyang sarili at nagtatanong kung bakit siya ang isasama ng ating bida. Nang biglang napasigaw si Kalbo at sinabi niya na patawad master. Ngunit ako ay hindi makakatulong sa paglalakbay na ito. Ngunit napanganga na lang ito nang tingnan siya ng masama ni Kim Gon, at tinanong siya ng ating bida na kung bakit ito sumigaw ng napakalakas. At napasabi na lang si Kim Gon sa kanyang isip na kung mayroon bang misyon upang pumatay ng Kalbo. At makalipas lamang ang ilang araw, naglakbay na sila Kim Gon patungong Ronin Association, upang makipagkita sa taong inirekomenda sa kanila ni Chung Cheju, habang sa loob ng carriage ay tinanong ni Kim Gon si Sondra na kung bakit ito sumama sa kanila. Sumagot naman ito na iniisip ko kasi na makakatulong ako kay Dangwang, habang si Dangwang naman na tuwang-tuwa at pulang-pula ang mukha nito dahil sa kilig, ay tahimik lang at nagpapakyut ang animal. Habang pasimpleng tumawa ay sinabihan niya si Kim Gon, na iyon ang sinabi niya master. Ngunit biglang napatigil ang kanilang usapan dahil sinabihan si Kim Gon ng kutsero na master, narito na tayo sa ating destinasyon. At nang makalabas si Kim Gon sa carriage ay napapatanong na lang siya na kung ito na ba ang lugar na sinasabi ni Chung Cheju sa sulat. At tinanong niya si Dangwang na kung tama ba ang lugar na kanilang napuntahan. Sumagot naman ito ng oo, ito ay ang tamang lugar. At dugtong pa niya na ang lokasyon na isinulat ng chief ay tugma sa lugar na ito. At dagdag pa niya na mukhang ang guide na nabanggit ng chief ay hindi pa dumadating. Habang sa itaas naman ng puno ay may isang taong nagmamasid sa kanila. At may nakahandang pana na anumang oras ay pakakawalan na niya ito. Habang si Yuktae naman na mayroong napansing kakaiba. At makikita natin na parang mayroong papalapit sa lokasyon nila Kim Gon, at napayuko si Yuktae na parang may kinukuha at napasabi na lang siya na kung ano kaya ang tinatanong nila. Nang bigla na lang may napakabilis na tumama sa kanyang tagiliran. Na ikinagulat naman ni Kim Gon at nagtataka siya na kung sino ang umatake kay Yuktae. At napasabi na lang si Kim Gon na ito ay nakakadismayang tagpo. At pasigaw na nagtanong si Dangwang na kung sino ang umatake sa kanila. At sumagot naman ito habang papalapit at may pagyayabang niyang sinabi na napakataas pa naman ang ekspektasyon ko sa inyo nang dahil sa kayo ay mga bisita ng aking master. Ngunit ang isang simpleng pag-atake ng pana ay hindi na kayang maiwasan. At dugtong pa niya habang naglakad papalapit, na kung kayo ay papasok sa Nanjin Association, kayo ay mamamatay agad ng napakabilis. Habang si Kim Gon naman na tinitignan ng lalaking papalapit ay napasabi na lang sa kanyang isip, na kung ang lahat ba ng tao na nandito ay mga baliw. Habang si Dangwang naman na napaka-friendly ay tinanong niya ang lalaki na kung sino ito at kung bakit sila inatake nito. Sumagot naman ito na kung sino pa nga ba, walang iba kundi ako ang inyong guide. Ngunit kahit saang anggulo ko kayo tignan, ako ay nakakaramdam pa rin na parang mamamatay ako agad, kahit hindi pa man tayo makatungtong sa Nanjin Association. At sinabihan niya si Dangwang na ngunit sa ngayon ay pababayaan ko kayo na pumasok dito. Nang biglang nagsalita si Kim Gon at sinabihan niya ang lalaki ng hoy, kung ikaw ay isang guide, ay i-guide mo na lang kami. At seriusong sinabi ni Kim Gon na bakit ang dami mong sinasabi, gusto mo na bang mamatay? At napasabi na lang ang lalaki sa kanyang isip na ang taong ito ay may kayabangan din pala. At sinabi niya kay Kim Gon na okay, gagabayan ko na kayo, pero walang sino man sa inyo ang makakapasok sa Nanjin Association. Upang makapasok sa Nanjin Association, kakailanganin niyo ng isang tao upang patunayan ang inyong mga abilidad. Kung makakapasa kayo sa pagsubok, ako ang magpapatunay sa inyo.
Sa sinabi ng lalaki ay napatahimik na lang si Kim Gon. Habang si Yukpei naman na namimilipit at pinagpapawisan sa sakit ng tama sa kanyang tagiliran, ay mukhang nakalimutan na yata nila Kim Gon, at napasabi na lang si Yukpei na hindi, pakiusap alagaan niyo ako. At sinabihan na nga ng lalaki si Kim Gon na ang pagsubok ay simple lang, dapat ay nakatayo ka dito, at kailangan mong patamaan ang target doon. Sinabi naman ng ating bida na ang ibig mo bang sabihin, ay kailangan ko lang patamaan ang target doon, tama ba? Sumagot naman ito ng hindi ganon. Dahil ang patatamaan mo ay ang target na nasa likuran ng target. Naikinagulat naman ni Kim Gon at napasabi na lang siya ng teka lang, ang ibig mo bang sabihin na kailangan kong iwasang tamaan ang target na nasa harap, at patamaan ang nasa likuran nito? Sumagot naman ang lalaki na mukhang hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin, hayaan mong ipakita ko sa iyo ito ng direkta. Habang si Yukpei naman na parang naghihingalo na ay napasabi na lang ng help me with the eyeshadow. At sinimulan na nga ng lalaki ang pagpunterya sa target nito, at makalipas lamang ang ilang segundo ay binitawan na niya ang palaso, na agad bumulusok patungo sa target, na ikinagulat naman ni Kim Gon ang kanyang nakita. At makikita natin na parang tumalon ito patungo sa likuran at agad na tumama sa pinakagitna ng target. At may pagyayabang na sinabi ng lalaki na paano ba yan? Napakadali lang diba? Patamaan mo lang ang target na nasa likuran, then ako ang magiging gabay nyo. At habang iniaabot niya ang pana kay Kim Gon, ay sinabihan niya ang ating bida na wala namang espesyal dito, patamaan mo lang ang target, kunin mo na ang pana at magsimula ka na. Sumagot naman si Kim Gon ng hindi na, at hindi ko yan kailangan. At habang may masamang ngiti, ay sinabihan niya ang lalaki na gagamitin ko ang sarili kong pamamaraan. Sabay tutok ng baril ni Kim Gon sa target. Nang makita ng lalaki ang hawak ng ating bida ay napapatanong na lang siya sa kanyang isip na kung ano ang hawak ng ating bida. Na kung ito ba ay isang uri ng sandata, ngunit hindi ko pa nakita ang ganyan. At nagpaputok na nga si Kim Gon, ngunit nagkaroon ng katahimikan saglit dahil sa agad itong tumama sa harapang target. At makikita natin na bullseye pa ang tama nito. Ngunit pinagtawanan lang ng lalaki si Kim Gon habang sinasabi niya na alam ko na talagang magiging ganito ang resulta nito. At dugtong pa niya habang may pang-iinis kay Kim Gon na huwag kang ma-disappoint, ito ay isang bagay na talagang hindi kayang gawin ng mga katulad niyong mga tanga. Habang makikita naman natin sa mukha ni Kim Gon na talagang nagtitimpi sa galit. Ngunit biglang nagulat ang lalaki, nang bigla na lang nagpaputok si Kim Gon ng sunod-sunod. At nang matapos siya ay sinabihan niya ito ng hoy. Bata napakadaldal mo naman simula pa kanina, ngayon tingnan mo, ayan tapos na. Na makikita natin na winasak pala ni Kim Gon ang nasa harap bago pinatamaan ang nasa likuran. Na makikita natin sa mukha ng lalaki ang pagkagulat nito, at napasabi na lang siya na kung ano ito. Habang nakanganga ay sinabihan siya ng ating bida ng hoy, bakit ganyan ang reaksyon ng pagmumukha mo? Napakasago namang tignan, hindi ba't sinabi mo na kailangan ko lang patamaan ang target na nasa likuran mula dito? Na hindi ibig sabihin na dapat hindi ko patamaan ang target na nasa harapan, tama ba? At habang tumalikod ay sinabihan niya ang lalaki na ngayon, gabayan mo na kami patungo sa Nanjin Association. At dugtong pa ni Kim Gon na nagsayang lang ako ng bala, magagamit ko pa sana ang mga iyon sa bastard na ito. Nang marinig ito ng lalaki ay pinagpapawisan niyang sinabi kay Kim Gon, nang alright, ngunit ngayong araw ay late na, kaya bukas ng umaga na lang tayo aalis. At makalipas ang ilang oras, habang napakatahimik ng kapaligiran ay bigla na lang may mga dumating kung saan nagpapahinga sila Kim Gon. At makikita natin ang 5 lalaki na tinitingnan ng bahay, at nagtanong ang kanilang leader na kung ito na ba ang lugar na pinuntahan ng kanilang mga hinahanap. Sumagot naman ang isa ng oo, at habang naglakad papalapit sa bahay upang tingnan ang nasa loob, ay bigla na lang mayroong tumawag dito. At makikita natin na ang lalaking guide pala ito nila Kim Gon. At tinanong niya ang lalaki na naka-uniforme na mukhang naparito kayo para sakin. Ngunit hindi ko man lang narinig mula sa aking master na mayroon pang ibang bisita ang pupunta dito. At habang hinawakan niya ang palaso, ay tinanong niya ang mga lalaki na kung sino ang mga ito.
Nang biglang sumagot ang leader ng mga ito at sinabihan niya ang lalaking nasa itaas na siya na ang magpapaliwanag. Ito pala ay si Gu Gaihyun, habang ipinakita ang larawan ni Jin Huaran, ay sinabi nito na sila ay mula sa Kunlun faction, at narinig namin na ang mga taong hinahanap namin ay nandito sa lugar na ito. Kukumpirmahin lang namin kung totoo yun, at kung ito ay wala dito, kami ay aalis ng tahimik. Nang makita ito ng lalaki ay agad na binitawan niya ang hawak na palaso, at habang tinitingnan niya ang larawan ni Jin Huaran, ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na unang beses ko palang nakita ang babaeng iyan, ngunit ito ay napakaganda. Ngunit nang makita niya ang isa pang larawan na inilabas ng leader ay bigla siyang nagulat, at napasabi na lang siya na ang lalaking iyon ay ang isa sa mga bisita na nandito kanina. At nang makita niya ang larawan ng ating bida ay napasabi na lang siya na ito ay talagang tiyak na ang lalaki na ito ay isa sa kumilos ng kakaiba kanina. At habang seryosong tinitingnan ng mga taga Kunlun sect ay napasabi na lang siya sa kanyang isip ng judging by the atmosphere, mukhang nagkaroon ng problema ang mga ito sa taga Kunlun sect, ngunit ang pag-handover sa mga bisita ng aking master ay isang malaking pananagutan. Nang biglang nagsalita si Gu Gaihyun, at tinatanong nito na kung bakit hindi ito sumasagot. Sabay tanong niya sa lalaki na kung nakita ba niya ang mga taong hinahanap nila. Sumagot naman ang lalaki at sinabi nito na bakit ko naman sasagutin ang mga tanong na yan. Naikinainis naman ni Gu Gaihyun, at tinanong niya ito na kung ano ang ibig nitong sabihin sa kanyang mga sinabi. At dugtong pa ni Gu Gaihyun na hindi naman ito ganoon kahirap na tanong upang hindi sagutin. Sumagot naman ang lalaki ng I mean, bakit ko naman kailangan sabihin ito sa'yo? Sabay handa ng kanyang pana, at sinabihan niya si Gu Gaihyun na kahit ano pa man ang sadya niyo rito, ay wala akong dapat sabihin sa inyo, dahil ito ay isang pribadong pag-aari, kaya kung ikaw ay tapos na dito, dapat alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Ngunit sinabihan lang siya ni Gu Gaihyun na kung pagbabasihan ang iyong reaksyon, ay mukhang sinagot mo na ang aking mga tanong. Sabay handa ng kanyang atake, at sinabihan niya ang lalaki na i-hand over mo sa akin ang mga taong iyon. Abangan sa susunod nating kwento ang mga kaganapan dahil sa ingay nila Gu Gaihyun at ng lalaki ay lalabas sila Kim Gon at Dongguang sa kanilang mga silid at magkakaroon sila ng labanan sa pagitan ni Kim Gon at Dongguang laban sa 5 taga Kunlun sect. At habang patapos na sana ang labanan nila Kim Gon at Gu Gaihyun ay bigla na lang magpapakita ang isa sa mga elder ng Kunlun sect. At magkakaroon sila ng labanan ni Kim Gon, ngunit bago pa man mag-umpisa ang kanilang laban ay binigwasan muna ni Kim Gon si Gu Gaihyun. Naikagagalit ng elder at naghanda agad upang umatake. Ngunit bago pa man magsimula ang kanilang labanan ay sinampulan muna ng ating bida ang elder, ngunit walang kahirap-hirap na hinati ng elder ang bala, na ikinagulat ng ating bida, at makikita natin na biglang sumulpot sa likuran ng ating bida ang elder. Ngunit dahil sa may isang taong tagasalo ng mga atake na parang si Superman, ay walang kahirap-hirap na sinangga ng ating magiting na bayani ang atake ng elder, ito ay walang iba kundi ang baboy na si Yukpei. At dahil sa ginawa ng elder, sasali sa labanan si Dongguang, at habang naglalaban ang dalawa ay mayroong darating sa eksena, dahilan upang parehas na napaiwas sila dahil sa malakas na atake, at makikita natin ang malakas na nilalang ang dumating habang naglalabas ng malakas na aura.